Bansang Amerika nagpadala na daw po ng mas marami ng mga sundalo at mga pandigma doon po sa Israel o sa Middle East. At ang Israel naman mga sangkay, mukhang itutuloy na ang plano sa Iran. Naku, malaking gulo ito. Sana hindi lumala ang tensyon. So alamin po natin mga sangkay ang sitwasyon. So what's up mga sangkay, magandang oras po sa inyong lahat, sa lahat ng mga nanonood ngayon, sa lahat ng mga kababayan po natin, sa lahat ng mga solid sangkay. Magandang oras po. Ito, pag-usapan po natin itong malaking usapin ngayon dyan sa Middle East, no? Na posibleng humantong sa ikatlong digmaang pandaigdigan. Itong problema dyan sa Middle East. Kasi ngayon, itong Amerika daw po ay nagpadala na ng mas maraming kasundaluan at mga kagamitang pandigma dyan sa Middle East. Then, ang Israel, mukhang ito na po, isasabi ko nga sa inyo, ito na ang mas magiging malala kapag magtuloy-tuloy ito. Kasi mukhang gagamitin na ng Israel ang buong pwersa ng Air Force. At ang tatargetin daw po yung mga pasilidad ng Iran na ginagamit po ng kanilang mga kasundaluhan. Ang naalala ko dito mga sangkay, yung 6-day war na hinarap ng Israel. So, ayun, ito ang sinasabi natin na wag sanang humantong sa ikatlong digmaan pandaigdigan. Kasi nga po, may mga kakamping mga malalaking bansa ang parehas na panig Israel at saka Iran. Anyway, bago tayo magpatuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, sa baba ng video na to, makikita nyo po yung subscribe button. Tayo po ay 1.29 million subscribers na at ilang oras o ilang tulog na lang mula ngayon, 1.3 million subscribers na tayo. So ano pang hinihintay mo? Kung ikaw ay hindi pa nakakapag-subscribe, click the subscribe down below, click the bell, and click all para naman mapabilang ka sa 1.3 million na paparating. Okay? Sa mga nanonood sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright. Eto na nga mga sangkay, pag-usapan na po natin ito. Ito ang balita kasi. Tingnan po natin mga sangkay mula sa international media. Israel now says it has prepared its air force for possible strikes on Iran in retaliation for Monday's missile attack. Nako. Air Force na yan ha. Yung Air Force po muna, ibig sabihin, gagamitin na itong mga jet fighter nila. Ala World War II ang mangyayari dyan mga sangkay. Kapag ginamit na po nila yan. At saka malaking ano na to. Kasi, di ba, kadalasan ginagamit nila drones, tapos kung may missile man, malayo po ang agwat. Ito, kung gagamitin na po yung kanilang Air Force na biglang sasalakay, malaking ano na to, gulo. Israeli jets were seen carrying out wartime preparations as their Air Force proposed a potential hit list of Iranian targets. Iran launched approximately 200 missiles at the state of Israel yesterday. Iran attacked civilian areas and endangered the lives of many citizens. Thanks to proper civilian behavior and high-quality defenses, the damage was relatively minor. We will respond. We know how to locate important targets. We know how to strike with precision and power. Alam daw nila lahat ng mga pwesto ng Iran Yun yung nakakatakot mga sangkay. Kasi pag lumala at itong tensyon, baka wag naman po sana dumating tayo sa Third World War. And now Israel says that all Iranian military and nuclear infrastructure facilities are on the hit list as well. Yan po yung target nila mga sangkay. Lahat ng military facilities, yan po yung kanilang tatargetin ngayon. At alam ko naman, yung Iran ngayon mga sangkay, naka-ready na. Naka-full force na po yan. Ready na rin po sila. Kapag nangyari ito, patibayan na lang kung sino talaga yung matitira hanggang sa uli. Prime Minister Benjamin Netanyahu's office says its impending attack could include airstrikes and even clandestine operations targeting key Iranian political and military figures. Ang matindi pa naman dito sa Israel, mga sangkay, yun po talaga yung kanilang pinapabagsak kung ano po yung pinakasusi sa lahat. Naalala nyo mga sangkay, lahat po ng mga leader ng mga grupo dyan sa Israel na back up ng Iran,
tinapos po nila yung mga top officials, mga matataas na leader nila. Ngayon, mga sangkay, na mukhang Iran na po yung magiging ano dito kumbaga magiging top priority nila Maganda na rin po ang supreme leader ng Iran. Malamang siya na rin po ang tinatarget niyan. In fact, some of the other main targets that Israel could potentially strike include Iran's oil and energy facilities. Nako po, ayan na nga po. Pati yung oil at energy facilities, kapag nangyari yan, nako. Air bases and air defense systems, headquarters and command centers of the Iranian Revolutionary Guard Corps, and missile and attack drone storage and production facilities. Nako. Meanwhile, President Joe Biden held a call with G7 leaders as they agreed upon Israel's right to retaliate against Iran. Na nagkasundo na po sila. Mga ano to, mga sangkay, mga kakampi ng Amerika na may karapatan na gumanti ang Israel sa Iran. Mainit din po yung Amerika sa sa Iran President Biden also said he would unveil new sanctions on Iran. However, he urged Israel against attacking Tehran's nuclear facilities. Yes, look, I called a meeting of the G7 today. We're working on a joint statement all of us agree on, from Japan to France to Germany to etc. And what we're doing in that regard is we're making it clear that there are things that have to be done. And it's obviously Iran has gone way out of, is way off court. We'll be discussing with the Israelis what they're going to do, but all 7 of us agree that they have a right to respond, but they should respond in enforcement. Now, with Washington's green light, Israel has shared its retaliation plan against Iran with the Biden administration. Meanwhile, Iran has warned both Israel and the United States that an Israeli attack will draw a much larger response from Tehran. The security of the region is the security of all Muslims, and we do not want any Iran na po ito mga sangkay war or bloodshed. Since I assumed the presidency, every speech I've made has emphasized our quest for peace and security. No nation or region can prosper in the midst of war. Sa Iran kasi mga sangkay, mayroon pong presidente, pero may mas nakatataas pa. Ito po yung supreme leader nila, kung tawagin. So ito, presidente po nila. We were left with no choice but to respond. If Israel decides to retaliate, then it will face harsher reactions. Ayun na. Kapag ang Israel daw po gumanti, ipaparamdam din daw po nila. Kumbaga, magkakaroon din po ng paggantihan ang mangyayari. So malaking gulo talaga to kapag nagkataon. As tensions continue to escalate, the United States is sending thousands of U.S. troops to the yan na nga. Libo-libo daw po mga sundalo yan, mga sangkay. Middle East, along with more warships and fighter jets. Nako. Libo-libo mga sundalo, kasama po yung napakaraming mga warships, mga fighter jets. So magiging all-out war ito mga sangkay. Preparation ito, laban po sa Iran. As Washington vows to defend Israel at all costs. Nako. Okay, so ayan po mga sangkay. Yan ang nakakabahalang balita mga sangkay ngayon. And I hope na yung mga kababayan po natin, mga Pilipino dyan, ayos lamang. Pero mamaya nga, ilalabas ko isang video kung bakit po wala pong nasaktang mga kapwa po natin kababayan during the time of nung inatake po sila nitong Iran. Kasi meron pong mga taguan pala ito mga Hudyo para sa lahat no habang nasa gera at matindi po yung kanilang security mga sangkay. So ngayon, eto ang mangyayari, nagpadala na nga po ang Amerika ng libu-libong mga kasundaluhan para just in case kung ano man ang gagawin ng Israel, susuportahan daw po nila o dedepensahan po nila ng Israel at all cost. Ang ibig sabihin mga sangkay, mas magiging malala po ngayon ang sitwasyon. Wala pa, hindi pa nag-uumpisa ang pag-atake ng Israel. Magugulat na lang talaga tayo niyan. Diyos mio, marimar. Sana hindi umantong sa Third World War. So ano po ang inyong komento? Just comment down below. Meron po akong isang YouTube channel, mga sangkay. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube.
Dito po ako nag-upload ng mga vlogs, mga sangkay tungkol po sa mga kaganapan sa ating mundo. Nakaseparate lamang po. Dito po yung usapang-usapan mapapanood. So hanapin niyo po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-ingat po ang lahat. God bless everyone.